kultura, tradisyon at kasaysayan. Bilang mga Pilipino, pinagdiriwang natin ang mga mahalagang bagay na may katuturan at nakagisnan bilang bahagi ng ating mayamang pinagmulan. Isa rito ang pamana pa sa atin ng nakaraan na magpahanggang ngayon ay patuloy nating pinangahawakan ang Mayo bilang buwan para kay Maria. Ang Flores de Mayo ay inihahandog bilang isang kapistahan na idinaraos sa ating bansa na pamiminto sa mahal na Birheng Maria bilang mga Pilipino. Pamana ito ng ating mga ninuno na bukod sa taguring na Flores de Mayo ay kilala rin sa tawag na Flores de Maria. Isang buong buwan ito na itinatalaga bilang pagpaparangal kay Maria. Sa tradisyong ito, ipinakikita ng mga mananampalataya ang marubdob na pagmamahal at pamimintuho kay Maria bilang ina at reyna sa pamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa kanyang imahen. Sa iba naman, partikular na sa mga lungsod, ginaganap ang sagala na kinalalahukan ng mga dalagang kababaihan na sinusundan din ang pag-aalay ng bulaklak sa imahe ng mahal na ina. Makikita natin na iba't iba man ang pamamaraan ay isa pa rin ang dahilan kung bakit ito nagsimula at patuloy na ipinagdiriwang upang magparangal at mamintuho kay Maria na ina at reyna ng sambayanan. Halina't sama-sama nating gunitain ang dakila nating pagmamahal at pagyakap kay Maria bilang ating ina at reyna. Magsitayo po ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa. Pagpalain nawa tayo ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo.
at pagpalain nawa ang kanyang kaharian, ngayon at magpakailanman. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso'y nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa at hangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang una at dakilang utos. Ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito napapaloob ang buong kautusan at mga propeta. Halina't pagsisihan natin ang ating mga pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Magsilod po ang lahat. Tayo'y nangungumpisal sa Diyos na makapangyarihan, sa lahat ng santo at sa isa't isa, na tayo nagkasala sa ating naisip, sa ating nasabi, sa ating nagawa at sa nakaligtaan nating gawin. At ito'y sarili nating kamalian. Kaya sinasamo natin sa Diyos na kawawaan tayo at sa lahat ng santo na ipanalangin nila tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Kaawaan kayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin kayo sa iyong mga kasalanan at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Tumayo po tayong lahat. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo nagmumula ang lahat ng pagpapala at biyaya. Kami na palagay nagagalak dahil sa iyong walang humpay na kabutihan
ay patnubayan nawa na yung Espiritu Santo upang siyang patuloy na magturo sa amin sa lahat ng bagay na naaayon sa iyong kalooban, alang-alang sa pag-ibig na iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo na Espiritu Santo, isang Diyos ngayon at magpakailanman. Magsiupo po ang lahat upang pakinggan ang mga pagbasa. Ginampanan ni Pablo ang kanyang tungkulin matapos ang pangyayari sa kanyang buhay. Sinunod niya si Jesus ang mabuting balita ng lugar, pupuntahan at tulungan ang mga nangangailangan. Ito ang tunay na pag-ibig. Pag-ibig sa pagtanggap ng tungkulin upang tumulong sa mga kapatid na nangangailangan. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa mga gawa ng mga apostol. Kinagibihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. Isang lalaking taga-Macedonia ang nakatayo at nakikiusap sa kanya. Pumarito kayo sa Macedonia at tulungan niyo kami. Pagkatapos ng pangitain ito, gumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang iparangal sa Macedonia ang magandang balita. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag papuntang sa Matricia at kinabukasan sa Neapolis. Mula naman rooy, nagpunta kami sa Filipos, na isang kolonyang Romano sa pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog sa pagkaakalang doon ay may pinagtitipunan ang mga Hudyo upang manalangin. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang sumasamba sa Diyos na nagngangalang Lydia na taga-Tiatira. Siya ay isang negosyante na nagtitinda ng mamahaling telang kulay ube. Pinuksan ng Panginoon ang kanyang isip at kanyang pinaniwalaan ang ipinapangaral ni Pablo. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos sinabi niya, "Kung ituturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." At tinanggap naman namin ang kanyang paanyaya. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang ating pong salmong tugunan, ang ating itutugon. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Pakiulit po. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Tugon. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Tugon. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin.
Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa, huling tugon. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Si Jesus ang tinutukoy ni Juan na templo. Taglay niya ang lahat ng kapangyarihan upang ang lahat ay magkamit ng kapahingahan at kaligtasan. Kaya't kailangan ng templo ay marapat na manatiling banal sa paggawa at pamumuhay. Sumasa atin ang templo, tayo ang dapat mangalaga dito, sapagat siya ang nagtanim sa atin ng pag-ibig at kapayapaan. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa, mula sa aklat ng pahayag. Napasailalim ako sa kapangyarihan ng Espiritu at ako'y dinala ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ng lungsod pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon. At ang kordero ang siyang ilawan. Sa liwanag nito'y lalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ng mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pinto ng lungsod sapagkat hindi nasasapit doon ang gabi. Dadalhin sa lungsod ang yamat dangal ng mga bansa, ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ang sino mang gumagawa ng kahihiyan at ang mga sinungaling, yaon lamang ang mga ngalang nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makakapasok sa lungsod. Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nito'y sinlinaw ng kristal, ay bumubukal sa trono ng Diyos at ng kordero at umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ang bunga nito'y iba-iba bawat buwan. Nakaluluna sa sakit ng mga bansa ang mga dahon nito. Walang masusumpungan doon na anumang sinumpa ng Diyos. Matatagpuan sa lungsod ang trono ng Diyos at ng Kordero, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha, at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Dooy walang gabi, at hindi na sila mangangailangan ng mga ilawan o liwanag ng araw, pagkat ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila, at maghahari sila magpakailanman. Ang salita ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa banal na ebanghelyo ng Panginoon. Aleluya, aleluya. Kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos. Sa kahangahangang gawa, kami iyong tinubos. Aleluya, aleluya.
Panginoon ay sumainyo. At sumayo rin Ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Juan. luwalhati sa iyo, Panginoong Hesukristo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako kung iniibig ninyo ako. Ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Maaari po tayong umupo. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito at sa hapon na ito ay isasara natin ang ating pag-aalay at pagnunubina alay sa ating mahal na Inang Berhen, ang ina na nag-aruga, ang ina na palaging namamagitan sa atin, sa ating Panginoong Hesukristo. Si Maria, ang ina ni Jesus, ay isa sa kinikilala at maimpluwensyang tao sa ating banal na Biblia. Ang kanyang kwento ay mapaghimala at siya isang babaeng may tapang, may lakas, may tiyaga, at napakalalim at napakalaking pananampalataya. Bagamat siya'y ipinakilala at ipinagdiriwang sa pagsilang kay Jesus sa Mesiyas, may iba pang makapangyarihang aral na matutuhan natin sa kanyang buhay at kwento, at ilan dito ay nais kong ibahagi sa inyo. Una, na sa kabila ng mga takot ni Maria, nagtiwala siya sa salita at patnubay ng Diyos para sa kanyang buhay. Nang matanggap ni Maria ang mensahe ng Anghel Gabriel na maglilihi siya kay Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo, natakot siya. Alam niya ang kanyang mga kalagayan at ang potensyal na epekto ng pagiging isang berhen at hindi kasal na ina. Ayon sa Lucas, sa Ebanghelyo ni San Lucas. Bagamat lubos na nabagabag si Maria sa kanyang mga salita na tumutukoy kay Gabriel, sa kabila na kanyang mga takot, kawalan ng katiyakan at mga tanong, nagpasya si Berheng Maria na magtiwala
sa banal na plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Siya ay sumuko sa kalooban ng Diyos. At kanyang ipinahayag sa Lucas na ako'y alipin ng Panginoon, at sinabi niya kay Gabriel, matupad nawa ang iyong salita sa akin. Ang pagnanais ni Maria na maglingkod sa Diyos ay sumuko at higit pa sa kanyang kinakatatakutan. At katulad ni Maria, tayo rin ay may tunay na takot sa ating buhay kapag tinutupad natin ang mga layunin ng Diyos para sa atin. Madalas, mas marami tayong tanong kaysa sa mga kasagutan. Ngunit maaari tayong matuto at maging inspirasyon sa kwento ni Maria. Nananalig siya sa salita ng Diyos at sumulong, nagtiwala sa pamumuno at direksyon ng Diyos at ng banal na Espiritu Santo. Naniniwala si Maria na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Pangalawa, sa gitna ng mga pagsubok ni Maria, siya ay nagpatuloy sa pagpupuri sa Diyos. Sa gitna ng balitang magpapabago sa buhay ni Maria, naisisilang niya ang Mesiyas. Patuloy niyang pinuri ang Diyos. Ang kanyang mga pag-aalinlangan at takot ay hindi nagpatinag sa kanya, ngunit ang kanyang mga awit ng papuri ay umalingaw-ngaw. Dahil naunawaan ni Maria ang kapangyarihan na kanyang papuri, at ito ang magpapalakas sa kanya sa kanyang mga kahaharaping mga pagsubok. Kaya nga, kung ating makita sa Lucas, una, ang kanyang awit ng papuri, pinupuri ni Maria ang Diyos para sa kanyang katapatan sa kanyang buhay. Ngunit para sa atin lahat, sa susunod pang mga henerasyon, dapat nating patuloy na panatilihin ang isang aktibong papuri sa ating mga labi upang hikayatin at palakasin ang ating espiritu maging ang ating kapwa. Ang kabutihan at katapatan ng Diyos ay parehas at matatag na sa gitna ng ating samot-saring pagsubok na kinakaharap, patuloy na humahanap ng isang bagay na magpupuri sa Diyos. Ibig sabihin, sa gitna ng pagsubok, huwag tayong panghihinaan ng loob. Sa gitna ng pagsubok na ating kinakaharap, huwag tayong bumitaw sa ating Panginoon. Kagaya ng pagkapit ng ating Inang Maria sa kanyang Panginoon. Ikatlo, ang pagdurusa ni Maria ay nagpalapit sa kanya sa Diyos. Ang pagiging ina ni Jesus, ang pinakadakilang karangalan at sukdulang pinagmumulan ng pagdurusa ng Inang Birhen. At nasaksihan niya na tiniis ni Jesus ang matinding pangungutya, ang oposisyon ng kanyang kapwa at maging ang pagpapako sa krus. Siya ang huling taong kasama ni Jesus hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. May mabigat na pasanin at responsibilidad si Maria, at gaya ng sinumang ina, nais lamang ni Maria ang pinakamabuti para sa kanyang anak. Ngunit, katulad niya, tiniis din niya ang matinding sakit at pagdurusa habang pinapanood ang kanyang anak na nagdurusa. Sa ating pagdurusa, nais ng Diyos na tayo ay lubos na umasa at manalig sa Kanya. Sa ating sariling lakas, ang ating personal na pagdurusa ay maaaring maging magtampok at magtangka na ubusin ang ating lakas at pananampalataya. Ngunit dapat nating isipin na lubos na umasa
sa banal na Espiritu upang gabayan, dalhin at suportahan tayo sa mga oras ng ating kahirapan. Aalingin tayo ng Diyos sa ating pagdurusa at palagiang presensya sa ating buhay. Dahil sabi niya, ang Panginoon mismo ay nangunguna sa atin at sa atin. Huwag tayong matakot, huwag tayong panghinaan ng loob. Kapag dumarating ang kahirapan, binibigyan tayo ng Diyos ng bukas na paanyaya na pumunta at makahanap ng kaliwan at kapayapaan sa Kanya. Ibig sabihin, kapag sa oras ng ating kahinaan ng loob, kapag sa oras ng ating kahirapan, hanapin natin ang Panginoon. Huwag tayong lumayo at huwag natin sikapin na ilayo ang ating sarili. Pang-apat, nagtiwala si Maria sa Diyos kahit hindi pa man niya ito nakikita. Bagamat hindi niya alam ang landas na kanyang tatahakin, sumuko siya at nagtiwala sa Ama dahil pinanghawakan niya ang ipinangako sa kanya ng Panginoon. Madaling magtiwala sa Diyos kapag maayos na ang takbo at malinaw na ang susunod mong hakbang. Ang mas malaking pagsubok para sa ating lahat ay ang magtiwala sa Diyos kapag ang ating mga sinusunod na hakbang ay hindi alam at hindi tayo sigurado kung paano sumulong. Pero tingnan natin ang ating Inang Maria. Nagpasya siya na magtiwala sa Diyos sa panahon na kanyang kawalan ng katiyakan at takot. Hindi siya nananalig sa kanyang sariling pangunawa o limitadong pananaw. Bagkus, lalo pa niyang inilapit at binuksan ang kanyang sarili sa ating Panginoon. Binigyan ng Diyos si Maria ng hindi pa karaniwang pagpapala sa pamamagitan ng pagsilang kay Jesus na Mesiyas. Hindi siya sigurado sa eksaktong paraan kung paano siya gagamitin ng Diyos. Ngunit nagtiwala siya sa kung sino ang higit na Diyos na kanyang kinikilala. Tulad ni Maria, tayong lahat, tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya araw-araw sa ating buhay at sa Kanyang mga layunin para sa atin. Dahil masigit na alam ng Diyos ang plano sa atin kaysa sa ating mga sarili. Sa limitadong impormasyon at kontrol, dapat tayong patuloy na magtiwala sa landas at probisyon ng Diyos para sa atin. Ang panghuli, si Maria ay sumuko sa kalooban ng Diyos. Sumuko siya sa plano ng Diyos, hindi lamang para sa kanyang buhay, kundi sa buhay ng kanyang anak. At pinahintulutan niya sa Jesus na maglingkod sa pareho at hindi komportable na mga sitwasyon. Ibinigay ni Maria ang kanyang anak sa Diyos at ang kanyang tunay na kalooban. Kung si Maria sinubukan na kontrolin ang mga plano ng Diyos para kay Jesus, hindi niya matutupad ang kanyang layunin sa lupa at mamatay para sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang pagsuko ay isang pang-araw-araw na gawain ng pagsamba natin sa Diyos at isang buong pagkilala na hindi natin dapat kontrolin ang ating sarili, bagkus hayaan natin ng Diyos ang siyang may akda ng ating buhay, ang siyang manguna sa pamumuno at gabay ng banal na Espiritu Santo. Kung kaya, upang ganap na isuko ang ating buhay araw-araw sa Diyos, ay nangailangan ng higit na pagtitiwala, pagpakumbaba, at paggalang sa soberenya ng Diyos sa ating buhay. Alam ko mga kapatid, hindi ito madaling gawin dahil nakikipaglaban tayo sa ating kahinaan bilang tao araw-araw.
Gayunpaman, binibigyan tayo ng Diyos ng lakas ng loob na kailangan natin upang isuko ang bawat aspeto ng ating buhay sa may kakayahang mga kamay ng Diyos. So dapat nating ipagkatiwala ang ating sarili sa ating Panginoon. Kung kaya, katulad ni Maria, ang pagsuko sa kalooban ng Diyos, bagamat hindi madali, ngunit kailangan para sa ating espiritual na paglago ng ating buhay pananampalataya. So sa ating pagtatapos ng ating flores, sa pag-aalay natin ng ating mga panalangin, pag-aalay ng ating bulaklak sa ating mahal ng Birhen, inanyayahan tayo ng ating ina at samahan siya sa kanyang paglalakbay at pa ang mga aral na mula sa kanyang buhay, pinagpala siya ng Diyos ng labis sa pagsilang ni Jesus sa pambihirang mga pangyayari na sa kabila na kanyang mga takot at pagkabalisa, nagpasya siyang magtiwala sa salita ng Diyos. Nawa, purihin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsuko at pagtiwala natin sa Kanya. Ang Kanyang mga plano para sa ating buhay ay magdadala sa atin sa tiyak na mga daan at kaligtasan. Bagamat hindi natin alam ang daan patungo o nakikita natin ang takot na ating kinakaharap, bagamat ang Diyos ay palaging nandyan at nagsasabing, palalakasin ko ang iyong loob sa pamamagitan ng ating Inang Birhen, na nagpapaalala na ang Diyos ay gagabay, gagabay, at gagabay sa atin. Sa mga minamahal kong mga kapatid, sa panahon ng kawalan ng katiyakan, patuloy natin purihin ng Diyos sa kasilhian ng ating Inang Mariang Birhen. Magtiwala tayo sa Diyos kahit hindi pa natin alam ang Kanyang mga plano. Isuko natin ang ating kalooban at makakatiyak tayo na ang plano ng Diyos ay mas makabubuti kaysa sa ating mga plano. Nawa, sa ating pagnanais ay maisakatuparan natin ang layunin ng Diyos ay higit pa sa ating takot sa ating kahaharapin. Mga kapatid, salamat at maraming salamat sa inyong walang humpay na pagtitiwala sa Inang Birhen. Harinawa sa inyong mga kahilingan, sa inyong mga pamimighati, sa inyong mga petisyon, nawa isakatuparan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Inang Birhen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay po natin sambitin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos, Amang makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa at ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos. Nagmula sa Ama, bago pa nagsimula ang panahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak ni nilikha kaysa sapagkat Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanag siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Mariang Birhen at naging tao. Pinako sa krus sa langalan sa atin sa panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit na matay ni Libring, at muling nabuhay sa katong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluluklog sa kanan ng Ama, at muling darating ng maluwalhati upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama at sa Anak, at sinasamba siya at niluwalhating kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika.
Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagpapatawad ng mga kasalanan at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Bunsod ng pananalig na ang kapayapaan ay kaloob ng Diyos at bunga ng pagsisikap ng tao, idalangin natin ang mahalagang kaloob na ito. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa simbahan, ang katawang mistiko ni Kristo, naway maging daan siya ng pagkakasundo at pagtutulungan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa Obispo Maximo, mga obispo at pari, nawa sila ang maging kinatawan ng pagmamahal ni Kristo sa ating mundong nababalot ng pagkamakasarili at kawalang malasakit. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa mga bansang nasa gitna ng digmaan, naway maisip ng mga pinuno nila ang kawalang saysay ng labanan at magsimula ng tapat na pakikipag-ayos para sa ikabubuti ng lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa mga mag-anak na pinaglalayo ng inggitan at hidwaan, naway maunawaan nilang tanging pagpapatawaran ang makapagbabalik ng minimithing kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa bawat isa sa atin at sa mga mahal natin sa buhay, nawa tulad ng banal na santong si San Francisco ng Assisi, tayo'y maging kasangkapan ng kapayapaan ni Kristo habang nagsisikap tayong magsabuhay ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Para sa ating lahat, upang sa pamagitan ng paggawa, ang bawat isa ay mapagkamit ng tunay na tagumpay at bawat pamilya ay maitaguyod sa dangal at ang lipunan ay lumago sa diwa ng tunay na pagkatao. Ayon sa kalooban ng Diyos, manalangin tayo. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Panginoong Hesus, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Tayo manalangin. Panginoong Hesus, ipaunawa mo sa amin na sa pagtalima sa iyong salita, kami magiging kasangkapan ng iyong kapayapaan sa mundo, at sa gayoy magmana ng kaharian ng kapayapaan, kung saan ka nabubuhay at naghahari ng walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo, sa pamamagitan ng isang Espiritu tayo lahat ay pinag-isang katawan ng tayo binyagan. Ingatan natin ang pagkakaisa na dulot na Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you, peace be with you, peace be with you, peace be with you. Ibigay natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan. Magdala ng alay pumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo muna po ang lahat. Ay,
Lahat po tayo sa pag-aalay ng mga handog, walang hanggang Diyos ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasagalan, binibigay mo lahat ng aming pangangailangan. Kami ng mga mapagkumabang lingkod ay nag-alay sa pagsagisag ng aming pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Sa pag-aalay ng tinapay, maawain Diyos, pinatubo mo ang butin at mula rito ginawa namin ang tinapay na ito. Inialay namin ito sa iyo sa aming maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kaming tatanggap nito ay mabuklod sa bigkis ng pag-ibigan. Amen. Sa pag-aalay ng alak, makapangyarihang Diyos, tanggapin mo mga alak na ito na aming ginawa mula sa mga kaloob. Ito naway maging spiritual namin upang kami tatanggap ito ay mapasigla at paging bago sa paglilingkod sa iyo. Amen. Manalangin tayo mga kapatid, pang ating haing maging marapat sa Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating hain sa kapupuri at kalahati ng kanyang pangalan, sa ating kabubuti at ng buwan niyang iglesia. Ang kagandahang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggan sa mga may takot sa Kanya, at ang Kanyang pagkamatwid sa salit-saling lahi. Maging sa mga sumusunod sa kanyang tipan at nakalalang sumunod sa kanyang mga utos. Itinatag ng Panginoon na Kanyang luklukan sa langit, at ang Kanyang paghahari ay sumasaklaw sa lahat. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng anghel niya, kayong may lakas at kapangyarihan at tumutupad sa kanyang salita. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na hukbo niya, kayong mga lingkod niya na sumusunod sa Kanyang kalooban. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na kanyang nilikha, sa lahat ng dako na kanyang nasasaklawan, purihin ang Panginoon. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayo rin, Itaas ang inyong mga puso. tinataas namin sa Panginoon, Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. matuwid na siya ating pasalamatan at purihin. Tunay na marapat aming tungkulin at kaligayahan. Lagi at saan man na magpasalamat sa iyo, Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Tunay na aming tungkulin na ikaw ay purihin. Dahil sa malawalhating pagkabuhay na maguli ng iyong anak na sa Jesucristo na Panginoon namin, sapagkat siya ang Korderong Pascual, na sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay napagtagumpayan niya ang kamatayan, at sa kanyang muling pagkabuhay ay nabuksan sa amin na landas tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga kasama ng mga anghel at mga arkanghel at lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan naming ipinahayag ang iyong kalwalhatian, lagi nagpupuri sa iyo at nagsasabing, Banal, 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 banal na Panginoon, Diyos ng kapangyarihan at lakas, ang langit at lupa'y puspos ng iyong kalwalhatian. O sana sa kaitasan, mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. O sana sa kaitasan. lahat ng kalwalhatian ay sa iyo, Diyos, na makapangyarihan namang makalangit, nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan, ay pinagkaloob mo yung buktong na anak na sa Jesucristo, na maging taong tulad namin, at nanasin niya mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ang kanyang ginawa sa pamamagitan, na minsan pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at ganap na hain para sa buong sanlibutan, at kanyang tinatag at inuutos sa amin na ipagpatuloy sa pagunita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Magsinod po ang lahat. Noong gabi siya'y pinagkanuno, kumuha siya ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat sa iyo, ito'y kanyang pinirason at ibinigay sa kanyang mga lagad at sinabing, Kunin, kanin. Ito ang aking katawan na pinagkakaloob ko sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kalis, at nang siya'y makapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanyang mga lagad at sinabing, Inumin niyo ito kayong lahat, sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan, na ibinubuhos para sa inyo at para sa marami, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Kailanman at iinumin niyo ito, ay gawin sa pag-alaala sa akin. Ipahayag natin na may
misteryo ng ating pananampalataya, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas. Panginoon at Amang makalangit, kinaganap namin ng lingkod ang pag-alaalang iniutos ng iyong anak sa aming pagulita sa kanyang pinagpalang pagpapakasakit at mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na maguli at malwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang malwalhating pagbabalik, ay aming nialay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito, ay nialay namin ang aming mga sarili na sinasamo namin sa iyo, na tanggapin sa iyong makalangit na altar, ito ang aming haing papuri at pasasalamat. Butihing Ama, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin itong tinapay at alak, upang para sa amin na maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na si Jesucristo. Ang lahat nawa na tatanggap ng banal na komunyong ito ay mapuspos na iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya, upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay sa iyo ng anumang hain, gayunman sinasamo namin sa iyo na tanggapin itong aming tungkulin at paglilingkod sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya, kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo, o Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. At tulad na itinuro sa atin ng ating Panginoong Kristong tagapagligtas, tayo'y manalangin. Manalangin sa langit, sa bahin ng langit. Sumapit naman kaharian mo, sumpa na lugod at sa lupa at tulad ng sa langit. Kakainin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa pagsubok o wadyan mo kami sa lahat ng masama, sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.
Sinasamo namin sa iniligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, luyo mo kami sa pagkakasalot tiligtas sa ligalig sa pamamagitan ng iyong anak na sa Jesucristo ang aming Panginoon, na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Lahat po tayo sa panalangin ng pagpakumbaba, dumudulog kami sa iyong hapag, mawaing Panginoon, na hindi natitiwala sa sarili naming pagkamatuwid, kundi sa maraming dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mamulot ng mga mumo sa ilalim ng iyong hapag, subalit likas sa iyong pagkamawain. Ipagkaloob mo sa amin kung kayong batingin, Panginoon, na aming tanggapin ang katawan ng mahal ng anak na sa Jesucristo, at inumin ang kanyang dugo, upang kami na pinalakas sa pagiging bago ng kanyang buhay ay manahan sa kanya at siya sa amin magpakailanman. Amen. Ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, tanggapin ninyo ang mga ito na may pasasalamat sa pag-alaala na inialay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyong katubusan. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat at ihanda ang sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon.
Magsitayo po ang lahat. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayo rin. Tayo po'y manalangin, walang hanggang Diyos na aking Ama, tinanggap mo kami bilang mga buhay na bahagi ng katawan ng anak na sa Jesucristo, na aming Panginoon. At kami pinalakas sa pamamagitan ng sakramento ng kanyang matagumpay na buhay. Kami nawa ngayon ng pirasong tinapay, pamahagi sa mga tao, ang pag-ibig mo sa amin lumunas nawa sa mga sugat na nilikha namin. Ang iyong mga salita sa aming mga labi, naway magpahayag ng kapayapaan sa lahat ng tao. Isugo mo kami na may magandang tinatanaw at lakas, upang mapaglingkuran ang iyong anak, mabihis sa pinakabanyang mga kapatid. Kaya pupurihin at luluwalatin ang iyong pangalan, ngayon at sa mga panahong darating, hanggang ang lahat ay maganap sa iyong kaharian. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Ang kapayapaan ng Diyos na di malirip ng buong pangunawa, matatag na ingatan kayo sa kalamang at pag-ibig sa Diyos at sa kanyang anak na sa Jesucristo na ating Panginoon. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, naway sumainyo at laging manatili sa inyo, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Mula po sa Council, marami pong salamat sa lahat po nakilahok na sa gala. Ang gagawin po natin na flow, meron po tayong designate ng mga reyna. So, bibigyan po natin ng sash. Tapos, yung maliit po, palaki yung ating ang ating hanay. Tapos po, pagbalik po natin dito, yung mga hawak niyo pong bulaklak ay iaalay niyo po sa ating mahal na Birhen. Mangunguna po sa pag-aalay si Rev, tapos susunod po yung mga sagala. Ayon din po sa pagkahanay kung paano po kayo lumabas sa posisyon po natin. Tapos pag nandito na po kayo, pag-aalay po ninyo, sasabayan na rin po ng pagbabless sa inyo ni Rev Cheryl. Thank you po. Sige po, sa lahat po ng mga sagala, after po ng aking huling recessional ay i-announce po ang inyong sunod-sunod, pagkakasunod-sunod. So, baka magtaka po kayo, kung sino po yung una nagpalista, yun po yung nasa unahan din. So, kumbaga, let the committee and coordinator po wag po natin silang pangunahan, kaya sila po ang committee na nagtatalaga para sa inyo, para po sa ating kausisan. So wala pong magtatampo kung nasa unahan ninyong anak o nasa likuran man. Ang mahalaga, lahat po kayo ay maganda sa paningin ng Inang Maria. Okay po ba? Okay? Wala pong bukod tangi kung nasa unahan ka man o nasa hulihan ka man. Lahat po kayo ay mag-aalay. At ito lang ang akin ding paalala sa inyo, walang ibang maganda sa ating lahat kundi ang ating Inang Maria. So tayo sumusunod lang sa kanyang kagandahan at taglayin natin ang kanyang katangiang mapagpakumbaba lalo't higit sa ating kapwa. Okay? So, wait po kayo sa announcement po after po ng aking recessional blessing sa ating pong coordinator. Maraming salamat po sa lahat po na dumalo sa inyo. Magandang hapon. Tumayo po tayong lahat. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayo rin. Patatagin nawa tayo ng ating banal na diwa sa pagpaparangal ng mabuting balita upang ang mga natanggap natin nito ay madulutan ng pag-asang makapagbagong buhay. Humayo tayo, taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at ating paglingkuran. Salamat sa Diyos.